Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel, itong Wonder Vlogcaster. Magandang araw sa inyo lahat. Pag-usapan natin itong part 3 ng kung saan si Sara ay pumupunta sa kulungan ng 10 oras na gabi. At ito po'y tugma o may kinalaman ngayon dito sa putok na balita dito sa kinalaman ni Madriaga na tinawag ni Pebbles Chururut na kuya-kuyahan ni Sara Duterte, na tinatawag na Caramil or Ramil Madriaga. Siya ang ating pong pag-uusapan ngayon, mga ka-Wonder. Wonder Vlogcaster. Magandang araw muli mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Before we proceed further, I would like to thank yung ating pong sponsor dito sa ating pong bagong microphone para mas malinaw po at marinig nyo ng maayos ang ating pong pag-uusapan o pinag-uusapan dito sa ating channel. And of course, yung seller ng Road Philippines, nakalimutan kong pangalan nyo. Well, anyways, pagbalik ko dyan this week, kukunin ko at isa-shoutout natin ang inyong mga pangalan. Salamat muli. Pag-usapan natin itong mga ka-Wonder, itong putok na balita. Itong si Caramil na binanggit ni Pebbles dun sa last nating video, no? Na binibisita nga dyan sa Camp Bagong Diwa, BJMP, na 10 oras ng gabi. Ngayon, pag-usapan natin, sino ba itong si Ramil? Sa aking pagalungkat ay nakita ko sa balita na ito palang si Ramil ay involved na noon pa during the 90s sa mga anumang katiwalian at mga malasindikatong gawain, mga, if I'm not mistaken sa pagkakadinig ko, mga pandurukot. Sila ay grupo na talaga na binuo. At yan ay ayon kay Pebbles na kuya-kuyahan ni Sara Duterte na ibinigay sa kanya nitong si Digong para daw siya ay maging alalay, bodyguard at kung ano-ano pa. Well, sino ba itong si Ramil Lagunoy Madriaga? Tayo po'y nag-research para sa kanya, mga ka-Wonder, para sigurado at hindi lang natin naririnig at maling impormasyon. So ayon sa ulat, si Madriaga ay nagpakilala bilang dating bagman ni VP Sara Duterte. Goodness, talagang lahat ng katiwalian ngayon nabubulgar na. Kaya ang buong taong bayan, gising! Mga DDS na tulog! Sasabihin nyo pang kami ang tulog. Gumising kayo! Huwag kayong masyadong kulto. Makinig kayo. Ibig sabihin ng isang tao manoy nagdadala o nagdidistribute ng pera o cash para sa kampanya o para sa opisina. Wala nang iba dito sa sinasabing si VP Sara. So nagkaroon ito ng sworn affidavit o yung sinumpaang salaysay. Noong 2020, sinabi niya, inutusan siyang tumulong sa pagbuo ng isang grupo, Pangulo Suporta para kay Sara Duterte. Kita mo Pangulo Suporta para kay Sara Duterte. Noong alkalde pa lang ng Davao, no? Tinawag nilang grupong ito na ISIP. Ano ba yung ISIP? Mula sa dating pangalan ni Inday Sara Duterte is my president. Okay, tusok. Sabi nga ni Chururut, Pebbles. Noon pa lang, ambisyon niya na talagang tumakbong presidente. Dahil nga sa gaya na sinabi natin, hindi niya kaya malakas si PBBM. Nag-uumpisa na itong tatay niya na nasa dahig na ngayon na manira dito kay PBBM. Pagtahi-tahiin natin mga ka-Wonder pagdugtong-dugtungin natin at para malaman natin ang kumpletong katotohanan. So sabi niya na naging national convener ng ISIP Pilipinas at ang grupo raw umano muna ang unang tumanggap ng pondo mula kay Sara at iba pa nilang kaalyado. So, dun yata napupunta itong sinasabi nating confidential fund nitong si Sara. So, nang manalo si Sara bilang vice presidente noong 2022, ito na yun, ayon kay Madriaga, inatasan siya na tumulong bumuo ng alin? Vice Presidential Security and Protection Group. Ito yung sinasabi ni Pebbles na siya ay naging parang PSG, kumbaga sa presidente. Ang tawag doon, VPSPG. Isang unit umano para sa seguridad at intelihensya ng Vice President. Doon napupunta. Ewan ko kung pati yung sahod at mga, of course, yung confidential fund, nagmumula rin doon ayon dito sa pagkakasabi. Siya umano ang nagrekomenda
ng isang Colonel Dennis Nolasco bilang papalit Pangulo ng unit. At kalaunan, itong si Colonel Raimundo Dante La Chica naman raw ang namuno. So mula June o Hulyo 2022 hanggang April 2023 raw ay rektang nagtatrabaho siya sa ilalim ng mga ito. So sa affidavit nga na sinumpaan, ayon sa kanya, isa sa trabaho niya ang, ito na mga kawander, hello, Sentry, mga babanat dyan, ito na. Meron na tayong mga kumakalat na mga impormasyon na dahil ito pa ay sworn affidavit. Transporting large sums of money, paghatid ng malalaking halaga ng pera at sa iba't ibang lugar, base sa utos umano, Nino, nitong si Sara, Vice President. Huli ka, Sara. O ngayon, mga DDS, pagtanggol nyo na naman. Buksan nyo yung isip nyo. Hindi ko naman kayo masisisi. Dahil ang tawag nga sa inyo ay, ayoko na sabihin kasi gusto ko sana mamulat kayo ng isipan. Pero kung hindi, talagang ito ang tawag sa inyo. So yan, ilang halimbawa ng mga binanggit niya ay may pagkakataon daw na nagdala siya ng duffel bag. Yung duffel bag yung nakita natin mga dinadala dyan sa mga mall at kung ano-ano pa mga bitbitin kayo. Napuno ng cash ang sa isang comedy bar sa Timog. Saan kaya doon? Palagi ako nagpupunta doon. Saan kaya doon yung comedy bar niya? Sa Quezon City po yan. At doon nakita ang mano niya ang isang opisyal ng OVP. Sumenyas ito para iwan niya ang bag doon. So may iba pang claims, paghatid ng pera sa isang sasakyan na iniwan sa parking compound ng Office of the Ombudsman of the Philippines. Sino kaya yung Office of the Ombudsman na tinutukoy dyan? Nito lang. Wala namang lately na pinalitan si Remulla kung hindi itong si Martires na kung saan pinag-uusapan din. At yan din mga kawander, pag-uusapan din natin yung si Martires. Dapat hindi makaligtas yan kung talagang may kinalaman yan. So pagpaparada ng isang puting Toyota Vios sa SM Mega Mall sa sinasabing may 80 million cash. Goodness. Pati paghatid ng kotse noong 2020 at 2022 na may pera at pag-deliver ng isang tirahan dito sa Novaliches, malapit lang sa area namin, sa Quezon City. Umano'y on orders ni Sara sa telepono. Wow, talagang to si Sara. Hindi dapat yan maupo, mga kawander. Tandaan nyo yan. Tayong mga nasa administrasyon, nananawagan tayo dilaw, pink, blue, mga loyalist, huwag pauupuin niyang si Sara. Kasi lahat ng paraan gagawin nila. Pag yan nakaupo, game over, mga kawander. Game over ang ating bansa. So bukod dito, sinasabi niya na marami pang pera na nanggaling sa mga Philippine offshore gaming operators. Yung POGO na nilegalize nila at tinanggal nga ni PBBM. Salute PBBM na siyang kinagalit naman itong si Amy Marcos. Pati, kasi bakit? Yung kanilang umano'y 15 million income monthly ay naputol. Na kung saan gagamitin sa eleksyon nila sa 2028. Yung mga ambisyon nyo ay nabibisto. Kokonti na lang yung mga kulto na nakasarado yung utak. Pag tinanong mo, bakit? Ay basta, ayan, wala kayong mapapala dyan. Dapat dyan hindi pinaboboto, yung mga ganyang tao. So ano ang issue sa OVP at DepEd? Bakit may investigasyon? Ito na nga yung putok na putok. Para dun sa konteksto, habang si Sara Duterte ay naging vice o OVP simula 2028, naging kontrobersyal ang paggamit ng confidential funds at intelligence funds ng OVP at ng DepEd noong siya ay kalihim pa ng DepEd na wala na nga ngayon. Buti naman, Narito ang ilang mga aligasyon, mga kawander. May mga audit report na nagsasabing malaki ang ginastos ng OVP at DepEd sa confidential funds. Magkano? 612.5 million pesos umano ang inireklamong ginastos para sa intelligence operations na ayon sa mga kritiko ay walang kaugnayan sa pangunahing tungkulin ng DepEd. Yung mga ginastos, anong connect? Kumbaga, walang connect yung mga pinagagastos na yan. Kaya nga medyo hanggang ngayon, nagiinit yung puwet at hindi maipaliwanag. Yung mga renta dyan na sobrang mahal at kung ano-ano pa. Pati yung mga overpriced na laptop na narinig natin at kung ano-ano pa.
So, yung mga intelligence na yan na ginastos sa intelligence operation na ayon sa kritiko, walang kaugnayan sa pangunahing tungkulin ng DepEd Secretary. So, may testigo rin, isang dating DepEd Undersecretary naman, ang nagsabing nakatanggap siya ng cash envelopes. Ito yung mga dating nililitis na wag nating kalilimutan, baka tinatakpan na magkano 50,000 buwan-buwan mula sa opisina nitong si Sara sa pamamagitan ng assistant noong 2023. Na dumaan yan at matapang pa tong si Sara na hindi pa sinasagot itong mga Ang tapang yan yung natural na defense mechanism ng isang taong masasabi mong guilty Kasi hindi ko lang sinasabing guilty na to kasi iniimbestigahan pa yan si Sara. Pero dun sa mga nakita natin na guilty, na kanilang defense mechanism ay magmatapang. So, ipinakita rin sa investigasyon na maraming acknowledgement receipts. Ito yung resibo mula sa paggamit ng confidential funds at o may kahina-hinalang mga pangalan. Hindi natunton, walang birth certificate o walang birth record, etc. Marriage man lang or death. Wala na pinagtatanggol nga nitong mga binabaluktot yung batas, yung balabaluktot yung katotoo. Confidential nga Kaya nga hindi pwede magbigay ng pangalan. Marunong pa kayo, nakikinig lang kayo sa mga vloggers na peke, tapos inabsorb nyo na. Kala nyo tama na. Hindi po yan ang proseso. Kapag mag-submit ka sa COA, kailangan kahit sabi mong confidential at hindi totoong pangalan binigay, pero at least totoong mga tao yan at nag-i-exist. Sa pag-check, wala No? Walang mga ganun tao. So dahil dito, inutos ng Ombudsman ng Philippines na si Sara Duterte at ilang opisyal ng OVP or DepEd na magsumite ng sagot, ipaliwanag sa mga reklamo noong June or July 2025, kabilang ang isyung plunder. Itong plunder na to, kapag yan ay napatunayan, makukulong yan si Sara ng walang bail. No? Sabi nga ni Chururut, iniiwasan talaga yung impeachment na yan. Sabi ng ilang analyst, mukhang malabo yung pang-i-impeach dyan kay Sara. Sige, tulong-tulong kayo. Tandaan ninyo, kahit man lang makalusot kayo sa ginagawa niyong pagtatakip, pagtutulong-tulong, tandaan nyo, nandiyan dyan ng Diyos. Minsan isang araw sa pinakamasaya niyong oras, pagkakataon, sandali, nagsiselebrate kayo, masayang-masaya kayo, bigla kayo sisingilin ng Diyos. At kahit magsisi na kayo, huli na. No? Hindi natin alam kung gaano pa kagrabe ang paniningil ng Diyos sa inyo. Hintayin nyo lang. Kaya ngayon pa lang, habang may pagkakataon at panahon pa kayo, magbago-bago na kayo dahil hindi tayo nagbibiro. Dahil yung sinasabi natin ay talagang may mga patunay na nangyari sa Biblia. Halimbawa, si Ananias at Sapphira. Sinabi nila meron silang parang ibibigay na parcel ng land. Pero nung nakuha na nila yung pera, nagsinungaling sila. Right then and there, sa kanila pong kinatatayuan, patay. Ganun po. Sana ganun, Kung nakikinig ang Panginoon, si Lord, para matigil na kung ito man ang magiging pagmumulan, na para matigil na ang korupsyon at pandarambong sa ating bansa na nagpapahirap, Lord, please, right then and there, i-grant mo itong mga prayers ng mga tao para lang makabangon na sa nakakapagod na korupsyon dito sa ating bansa. So yun na nga, balik tayo rito kay Madriaga sa kanyang bakit may bagong usapin nga nitong bagong salaysay at kilalang-kilala natin at kalat na kalat. Na itong December 10 to 11 nga, 2025 kasalukuyan, lumabas ang detalye ng affidavit ni Madriaga. Yan ay nagbababalang napakaraming malaking pera umano'y dinideliver o kinuha sa OVP, DepEd, POGO, drug money. Ito yung sinasabi ni Trillanes na buksan niyang pera ni Sara. Ombudsman, kamusta naman? Sana trabahuin niyo na bilis na para malaman na natin yung pera ni Sara na sinasabi ni Trillanes na pinagbulan ng drug money at pinalaganap sa iba't ibang punto. May comedy bar, may mga sasakyan, parking lots, malls at mga tahanan. Doon po yung mga palitan ng pera at kung ano-ano. At kanyang mga paglalahad ay komplikado, hindi lang para sa kampanya, kundi para umano sa patuloy na network ng pera habang si Sara Duterte ay nasa pwesto bilang VP. So pinapagana na nila yung network. Kasi bakit? Uupo yan bilang presidente, kaya hindi ka na magtataka, Kaya pinapatalsik talaga nila si BBM. Kaya si BBM ay matalino, hindi bababa sa pwesto. Hanggang sa 2020 at ma-extend pa sana at mapalitan na yung konstitusyon. Nawagan tayo dyan. At yung mga involved dyan, sana yung mga nasa katinuan at nasa kalinawan,
Kaliwanagan, ipaira ng batas kapag nahuling ka sa buwat, ipakulong parusahan para matuluyan at huwag nang umulit. No? Sana nga kung mapapasa na itong death penalty. Death penalty lang kahit sa mga plunderer, sa mga nagmamalversation, sa mga graft. Sige na, ipasa nyo kahit dun man lang sa kanila. Oh. Pasa nyo na. At sinasabi nga nila, baka may mga hindi dyan guilty. Siyempre, imbestiga ng gusto yan. Konkretong ebidensya. No, at bibigyan din niya ng mga bagay na kondisyon. No? Hindi dapat muna isasalang sa death hanggat hindi nasusuri ng gusto. Pagsamtabi muna natin yung mga iba pang heinous crime dyan. Dahil yung iba nga dyan, nadadamay nga. Sabihin na natin ganun. So, isa-isahin muna natin. Ito muna ang pinakasalot sa ating bansa. Itong korupsyon. No? So, yun nga, nagkaroon ng mga alleged drop-off method, pag-iwan ng pera sa isang lugar, hindi direktang binanggit ng tatanggap, may mga sasakyan, bag, etc. At isa sa pinaka-nakakagulat na claim, mga ka-wonder, sapagkat ito'y nagpapakita ng mga sistematikong pamamaraan ng paglipat ng pera o mahirap i-audit. Talagang mahihirap i-audit, no? Dahil ang daming scheme, ang daming sistema, no? Tuso. Grabe. No. So wala pang kumpirmadong pahayag o opisyal na reaksyon mula dito kay Sara Duterte mismo o sa pinangalanan na kumikilala sa mga claim. So bakit mahalaga ito, mga ka-wonder? Talagang sobrang mahalaga. Kasi anong pwedeng sabihin natin sa ating mga tagapakinig? Ano po? Kung pagbabasihan natin itong claim ni Madriaga, ng mga sinasabi ni Trillanes, nila Churrut, nila Magno at kung sino-sino pang mga naghayag ng may pinagbabasihan, malaking red flag ito sa pamamahala ng public funds. May mga sumusunod na rason. Yung mga pinapakawalan, yung mga peke para i-counter. Etong counter na to totoo. Dahil ito ay may resibo. Tingnan na lang natin sa mga susunod na proseso pa. So ipinapakita rito ang posibilidad ng mga funds, connection galing sa OVP, DepEd, confidential funds, at questionabling mga receipts at mga tanong ng transparency and audit flags. No? Kung totoo man ay may malalim matagal ng network nga ito base sa na balita na matagal nang involved yan at mula pa yan dito sa 1990 at bumuo na talaga ng grupo at may kina-connecta pala yan dito sa mga Duterte. Mula sa campaign funds, droga, pogo hanggang sa opisina, may malawakang implikasyon, pananagutan sa gobyerno. Yan ang pananagutan kapag yan ay napatunayan. Kaya buksan ang bank account ni Sara para makita roon yung sinasabi ni Trillanes na drug money. At dahil may impeachment complaint nga itong si Sara na hinaharang-harangan, no? Kasama akusasyon sa misuse ng confidential funds, plunder, betrayal of public trust, pwedeng maging mahalagang bahagi ang salaysay ni Madriaga sa mga hearings, investigasyon at pampublikong opinyon. Yan po ang balita natin ngayon, part 3 nitong kay Sara na pagbisita niya diyan kay Ramil Madriaga na tinutukoy nitong si Pebbles na binibisita niya diyan na nakakaalam lahat ng baho ni Sara Duterte. Comment down below, mga ka-wonder, kung meron kayong suggestion o suggestion at mga na opinion na sasabihin na hindi ko rin alam o ng ating mga iba pang mga subscribers and viewers. Give me a thumbs up if you like this video para introduce ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila yung part 3 ng ating pinag-uusapan at itong pumasok na nga sa eksena si Madriaga. And don't forget to subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder, God bless.